7 taon na magkasintahan si Neri at Angelo, ngunit hindi pa rin sila nagpapakasal dahil sa sobrang pagiging babaero ng lalaki. Lahat ay tinitiis si Neri dahil mahal niya ang kanyang nobyo kahit na ilang beses niya itong nahuli na merong ibang babae. Hanggang kailang kayang tiisin ni Neri ang panloloko ng nobyo. At ano mararamdaman ni Angelo kung gawin din sa kanya ng dalaga ang ginawa niya rito. Magandang araw po mga kaibigan. Isang kwentong muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana nagbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ayan, nahuli mo na ulit si Angelo na may ibang babae kaya ka nagmumukmuk dyan sa tabi. Wika ni Patricia, ang bading na kaibigan ni Neri. Ano namang bago? Natural lang naman daw sa mga lalaki ang magloko. Magkakagusto yun sa iba pero saglit lamang, tapos pag nagsawa na, babalik din sa akin. Mapaklang sagot naman ni Neri. Ay wow! So ano ka ngayon? Kapag napaklaan sa'yo, saka maghahanap ng iba? Anong tawag sa'yo? Walang alam? Martir? Inosente? Anong tawag dyan sa ginagawa mo? Dali! Para naman ma-orient ko ng ibang kababaihan dito. Bali naman muli ni Patricia sa kanagtaas ito ng kilay. Oo na. Pero kasi diba, ilang beses na ba niya sa akin ginawa to? 2? 5? 6? Hindi ko na nga matandaan. Pero kahit ganun pa man, ay bumabalik naman siya sa akin diba? At nagiging maayos naman kami. Kaya nasanay na lamang ako. Malungkot na wika ng dalaga. Kaya ka hindi ka inaaya ng kasal ng lalaking yan. Dahil alam niya andyan ka lang parati para sa kanya. At hindi ka mawawala kahit pa magkaroon siya ng isang katarbangbang babae. Sagot naman ni Patricia. Kailan ka ba mauuntog, Neri? Kailan mo ba susukuan yung nobyo mo wala namang kagwapo-gwapo? Diyos ko naman, Neri. Tumingin ka nga sa paligid mo. Ang daming masiserving sa'yo at sa buong pagkatao mo. Dagdag pa ng kanyang kaibigan. Wala na yatang kaibigan na babae na sumusuporta sa pagmamahala nila ng kanyang nobyong si Angelo dahil sa paulit-ulit na pambabae nga nito at paulit-ulit rin na pagpapatawad o pagsasawalang imik ni Neri sa kanilang problema. Hindi ko kasi alam kung paano pa magsisimula nang wala siya. Nabasa ng boses ng dalaga at tuluyang umagos sa luha. Alam ko manid ang tingin niyo sa akin lahat. Pero 7 taon, Patricia. Paano ako mag-uumpisa uli sa bagong yugto ng buhay ko kung yung kalahating pagkatao ko ay siya na ang bumuo? Dagdag pa ng wika ng babae. Kahit saan ako pumunta, kahit saan ako lumingon, siya ang nakikita ko. Ni ultimo paghinga ko nga siya ang maalaala ko. Paano ako babangon sa umaga at isipin kaya ko na wala na siya? Hindi ko yata kaya, Patricia. Hindi ko talaga kaya. At niyakap na lamang ni Patricia ang kanyang kaibigan. Kolehiyo pa lamang, ay magkasintahan na si Neri at si Angelo. Halos buong puso na rin silang tinanggap ng mga kani-kanilang pamilya. Natutulog na rin ang dalawa na magkasama sa isang kwarto at tanging kasal na lamang ang kulang para masabi mag-asawa na silang dalawa. Gustuin man ni Neri na siya na lamang ang mag-aya ng kasal, ay hindi niya magawa dahil babae pa rin naman daw siya at may karapatang mahingi ang kamay sa mga magulang na nabubuhay pa. Bukod pa roon, tingin ng dalaga na hindi pa sawa ang lalaki sa pambababae nito at hindi pa kaya pumasok sa pagkakaroon ng pamilya. Lagi na nga lang pinagdarasal ni Neri na kapag naging mag-asawa na sila ay hindi na ganon si Angelo dahil sawa na ito sa mga kalokohan niya at pasasaan ba't magiging masaya na rin silang pamilya. Hinahangaan ng marami ang pagkapit at paniniwala ng dalaga sa kanyang nobyo. Pati nga ang mga ito ay nakikidasal na lamang rin na magkaroon sila ng happy ending dahil sa kamartiran niya. Ngunit katulad ng maraming babae, ay pilit rin sinusungkit ng ibang lalaki ang puso ni Neri. Pero talagang sarado na ito sa kahit na anong malumanay, malambing na ugnayan sa kahit kaninong lalaki. Inaantay mo ba si Angelo? Samahan na kita.
Gabi na eh. Saad ni Chris, isa sa pinakagwapong may gusto kay Neri. Naku, hindi na, okay lang ako. Baka bigyan mo pa ng meaning ito. Nakangiting sad naman ni Neri sa lalaki. Malinaw pa sa buwan ng pagkakabastad mo sa akin noon. Kaya hindi na ako manggugulo ngayon. Hayaan mo lang ako maging kaibigan mo, Neri. Baling naman ang binata at nagkwentuhan nga sila ng dalaga sa labas ng opisina habang inaantay si Angelo. Ngunit lumipas na ang 3 oras, nakapagkapi na ang dalawa at nakakain na ng kwek-kwek sa tabi, pero wala pa rin anino na nobyo nito ang dumarating. Ihatid na kaya kita, Neri. May motor naman ako at pares naman tayo ng way. Huwag kang mag-alala. Kaibigan lang talaga ang habol ko sa'yo. Nakangiti na wika pa ni Chris. Pumayag naman ang dalaga dahil magaan ang loob niya rito. Sa lahat rin na kanyang binasted, tanging si Chris lamang ang hindi nag-iba ng pakikitungo sa kanya. Mabilis na naging biyahe nila at nakauwi agad sila sa bahay. Gulat na gulat naman si Angelo nang makita bumaba si Neri sa motor ng ibang lalaki. Manloloko ka! Kailan ka pa umangkas sa iba? Sigaw ni Angelo sa dalawa kahit malayo pa ang lalaki sa bahay ng babae. Pare, sa akin na itong inaagaw mo. Gusto mo pa rin? Saad pa ni Angelo. Naamoy kagad ni Neri ang alak sa hininga ng kanyang nobyo. Tama na, Angelo. Nagpahatid lang ako sa kanya kasi hindi ka naman dumating. Kaibigan ko yan si Chris at wala kaming ginagawang masama. Lasing ka na kaya pumasok na tayo sa loob. Mahina ang baling ni Neri sa binata at hinawakan na ang nobyo. Agad namang inalis ni Chris ang kanyang helmet at hinarap ang lalaki. Bakit parang galit na galit kayata, pare? Hinatid ko lang naman si Neri. Wika ni Chris saka hinarap si Angelo. Nakaramdam si Neri ng tensyon dahil ito ang unang pagkakataon na sumama siya sa ibang lalaki. Natatakot ka ba sa sarili mong multo? O natatakot kang sabihin ko sa'yong nililigawan ko si Neri kasi sinasaktan mo lamang siya? O natatakot ka na maiputan sa ulo? Alin ba doon, pare? Kasi alam mo, tingin ko pa lamang sa'yo, hindi mo naman mahal yung babaeng pinapangarap ko. Madiin na wika ni Chris. Alam mo, Angelo, swerte ka sana kay Neri. Kaso hinahayaan mo siyang mawala sa'yo. Sinasaktan mo lamang siya. Natigilan naman si Neri sa kanyang narinig. Gusto niyang sampalin si Chris, ngunit gusto niyang marinig o makita man lang ang magiging reaksyon ni Angelo sa sinabi ng lalaki. Nagpapatawa ka, pare. Ako? Iiwan itong si Neri? Kahit nga magdala pa yata ako ng babae sa kama namin, ay ayos lang sa kanya. Hindi kasi niya kayang mabuhay nung wala ako. Balang ni Angelo at doon mabilis na dumampi ang sampal ni Neri sa mukha ng nobyo na siyang kinawala ng pagkalasing na lalaki. Alam mo, Angelo, ang laki kong tanga dahil minahal ko ang taong walang ginawa kundi lokohin ako. Saktan at paikutin sa mga kamay mo. Pero ngayon, tapos na tayo. Suko na ako sa ugali mo. Kaya please lang, umalis ka na dahil hindi na ako magiging tanga sa'yo. Pumasok na ang dalaga sa loob at iniwan ang dalawa. Mabilis naman na umalis si Chris dahil ayaw niya ng away. Samantala umuwi naman ang lasing si Angelo dahil alam niyang bukas ay ayos na naman ang dalaga. Sorry nga pala, Neri, kung sinabi ko yun. Ako pa naging rason kung bakit kayo nag-away ni Angelo. Sorry talaga. Hindi ko naman intention yun. Lumabas lang talaga ang galit ko sa pananakit niya sa'yo. Text ni Chris sa dalaga. Okay lang yun, Chris. Marami ding salamat. Nang dahil sa'yo, ngayon alam kong dapat gumising na ako sa kaibangan kong ito. Wika naman ni Neri at ngumiti. Masakit man para sa kanya, ngunit sinimula niya ang pagising sa umaga na wala na si Angelo sa kanyang buhay. Unti-unti, dahan-dahan niyang pinapagaling ang sarili dahil nung gabing iyon, doon niya napatunayan na hindi siya mahal na lalaking buong puso niyang hinihintay, kaya naman iniwan na niya ito at ngayon ay nagsisimulang mag-isa. Sa tulong ng kanyang pamilya at mga kaibigan,
ay kinaya ni Neri ang sakit. Nandiyan din parati si Chris sa kanyang tabi, ngulit kailanman ay hindi siya kinulit tungkol sa nararamdaman niya sa binata. Sa Angelo naman ay nagmamakaawa kay Neri na balikan siya, pero ngayon ay matigas na rin ang puso ng dalaga at dalang-dala na ito. Kaya moving forward na lamang ang dalaga, mas malakas, matapang at isang dalagang Pilipinang karapat-dapat na igalang at mahalin. Makalipas ang ilang buwan, ay naging mas malapit sina Chris at Neri. Hindi tumigil ang binata sa panliligaw sa dalaga, kaya naman tuluyan lang nahulog ang loob nito sa binata. At hindi nga nagkamali si Neri, dahil sobrang mapagmahal ni Chris, masikaso, at lahat ng bagay ng papasaya sa kanya ay binibigay ng nobyo. Sabi nga nila, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kung hindi ka naman nila kayang mahalin pabalik at ramdam mo na binabaliwala ka lamang nila, mas mabuti pang palayain na sila ng tuluyan dahil may taong tamang darating sa atin at magmamahal sa atin ng tapat. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo ako samahan sa mga inspirational story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.